Magandang umaga mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update, 9 AM edition. Juan Ponce Enrile, Janet Napoles, Gigi Reyes, inabsuelto ng Sandigan Bayan sa 172.8 billion pesos na PDOF scam. Yan ang MBC TV Network News, ni Val Gonzalez. Inabsuelto ng Sandigan Bayan 3rd Division si dating Senate President Juan Ponce Enrile sa lahat ng kinakarap nitong mga kasong katiwalian at malversation. Sa 173 pahinang desisyon ng Sandigan Bayan Special Division, acquitted si Presidential Chief Legal Counsel Enrile, Janet Lim Napoles, Chief of Staff ni Enrile na si Jessica Lucila Gonzalez Reyes o mas kilala sa pangalang Gigi Reyes at iba pang mga akusado. Ito'y may kinalaman pa rin sa akusasyon ng maling paggamit ng pork barrel fund ni Senador Enrile noong 2004 hanggang 2010 na umaabot sa mahigit 172 milyong piso. Ayon sa korte, pinawalang sala si Enrile, Reyes, Napoles at iba pa sa isang kaso ng graft at 4 na kaso ng malversation through falsification. Ito ang nilay dahil sa kabiguan ng prosekusyon na patunayang guilty si Enrile at iba pa beyond reasonable doubt. Pero sa inilabas na desisyon ay pinagbabayad ng korte si Napoles at ilan pa sa 46 na kapwa akusado ng magkakaibang halaga sa bawat 15 kaso bilang civil liability. Habang sa lahat ng kaso ay hindi naman pinatawan ng penalty si Enrile, Gigi Reyes at ilan pa. Ang kaso'y dininig ng Sandigan Bayan sa loob ng nakalipas na 11 taon mula nang mayakyat sa anti-graft court ang kaso noong June 5, 2014. Sa pamamagitan ng online ay humarap sa korte si Chief Presidential Legal Counsel Enrile at negosyanteng si Napoles na nasa correctional for women. Sa pamamagitan naman ng video makikita na nasa isang hospital, nakahiga sa hospital bed at naka-oxygen pa ang dating senador katabi ang kanyang abogado, si Gigi Reyes na Chief of Staff ni Enrile at 43 iba pang mga kapwa mga akusado ay physically present sa paghatol ng korte. Matatandaan na noong October 4 ng nakalipas na taon ay nauna ng pinawalang sala ng Sandigan Bayan si Enrile mula sa kinakaharap nitong kasong plunder na may kaugnayan pa rin sa PDOF scam. Samantala sa iwalay na kasong graft at malversation na dinisisyonan din ng Sandigan Bayan Special Division ngayong umaga, guilty naman si Napoles at kapwa-akusadong si Gondelina Guadalupe Amata, ang dating pinuno ng NLDC o National Livelihood and Development Council. Ito ang isa sa mga Government-Owned and Control Corporation o GOCC na ginamit ni Napoles para i-divert ang multi-milyong pisong pondo para sa mga ghost projects. Para sa MBC TV Network News, ako si Val Gonzalez, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, presyo ng mga bulaklak at kandila, wala pang pagtaas. Wala pang nakikitang pagtaas ang Department of Trade and Industry sa mga presyo ng bulaklak at kandila, isang linggo bago ang obserbasyon ng UNDAS. Ayon kay Trade Secretary Christine Roque, na sapat ang supply ng mga bulaklak at kandila, pati mga bottled water. Mayroong silang inilaan na suggested retail price sa mga bottled water at kandila, na ito ay makikita sa kanilang websites. Natitiyak din ng DTI na walang anumang pagtaas ng presyo sa mga pangunahing bilihin, hanggang sa pagtatapos ng taon. Sa iba pang balita, panibagong oil price hike, asahan sa susunod na linggo. Pinaghahanda ng Department of Energy ang mga motorista sa panibagong pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Base sa monitoring ng DOE, na maaring magkaroon ng 30 centavos na pagtaas sa kada litro ng gasolina, habang mayroong 80 centavos naman na pagtaas sa kada litro ng diesel, ganun din sa kerosene. Ayon kay DOE Oil Industry Management Bureau Assistant Director Rodela Romero, na ang dahilan ng panibagong pagtaas ay ang pagtaas ng refinery demand ng US na naging sanhi ng pagbaba ng inventory ng crudo, kasama na rin dito ang pag-anunsyo ng US ng sanctions sa mga oil companies ng Russia. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update, 9 AM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya, para sa 10 AM edition.
Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.